Arcsham. Ang lungsod ng Biringen. Sa gitna ng kagubatan, matapos ang barangay Kiwig, tumigil sina Odie at Jake sa isang lugar na walang kalsada, walang karatula, walang tunog. Ngunit sa hangin, may bulong. Sa lupa, may init. At sa pendant ni Odie, may liwanag. Bro, bulong ni Jake, parang GPS ng engkanto yan. Signal. Full bars. Tumawa si Odie, bahagya. Hindi ito signal. Alaala to. Sa harap nila, unti-unting lumitaw ang Biringen, hindi sa anyo ng syudad, kundi sa anyo ng liwanag. Mga gusali na tila gawa sa salamin, mga ilaw na hindi kumukurap, at mga kalsadang walang ingay. Walang tao. Walang sasakyan. Walang galaw. Bro, parang mall na walang sale, biro ni Jake. O haunted condo. Ngunit si Odie ay tahimik. Sa kanyang pendant, ang salamin ay kumikislap. Sa kanyang dibdib, may bigat. Sa gitna ng lungsod, lumitaw ang tagapangalaga ng Biringen, isang nilalang na may anyo ng tao, ngunit ang mata ay salamin, at ang tinig ay parang echo ng sariling alaala. Bakit ka dumating? Tanong nito. Para hanapin ang nawawala, sagot ni Odie. Kung kaya mong hanapin ang nawawala, kaya mo bang tanggapin kung bakit sila nawala? Hindi sumagot si Odie. Ngunit sa kanyang pendant, may init. At sa kanyang mata, may takot. Lumapit si Jake, nakangiti, pero may lungkot sa mata. Kuya tagapangalaga, may tanong din ako. Kung engkanto kayo, may wifi ba kayo? O kailangan pa ng password ng puso? Tahimik ang nilalang. Ngunit sa kanyang mata, may ngiti, hindi ng tao, kundi ng alaala. Sa Biringen, ang tanong ay hindi laging may sagot. Minsan, ito ay salamin. Minsan, ito ay sugat. At sa sugat, may tanong. Kung handa ka nang hanapin ang nawawala, handa ka na bang harapin ang sarili mong iniwan? Sa isang gusaling salamin, pumasok si Odie mag-isa. Sa loob, walang tao, pero sa bawat pader, may refleksyon. Sa unang salamin, nakita niya ang kanyang ina, nakasuot ng apron, nagluluto ng sinigang. May usok, may halakhak, may amoy ng bayabas. Ma, bulong ni Odie, lumapit. Ngunit nang hawakan niya ang salamin, naglaho ang imahe. Naiwan ang init. Naiwan ang amoy. Naiwan ang tanong. Sa labas ng gusali, si Jake ay nakaupo sa isang bangko na gawa sa liwanag. May hawak siyang stick ng fishball, na hindi niya alam kung totoo. Bro, pag engkanto ang nagluto, masarap ba o may side effect? Baka pag kinain mo, maalala mo lahat ng ex mo. Tumawa si Odie, bahagya. Pero sa kanyang mata, may luha. Mas okay na yon kaysa maalala mo lahat ng hindi mo nasabi. Sa ikalawang gusali, nakita ni Odie ang kanyang ama, nagtuturo sa kanya magbisikleta. Bata pa siya noon, nanginginig ang tuhod, pero may ngiti sa mukha. Sa salamin, paulit-ulit ang eksena. Parang pelikula na walang katapusan. Tay, bulong ni Odie. Ngunit sa dulo ng eksena, ang bisikleta ay bumagsak. Ang ama ay nawala. Ang bata ay naiwan, umiiyak. Sa gitna ng plaza, lumitaw muli ang tagapangalaga ng Biringen. Ang alaala ay hindi laging buo. Minsan, ang kulang ay mas mahalaga kaysa sa natira. Lumapit si Odie, hawak ang pendant. Kung ganito ang Biringen, paano ko sila mahahanap? Hindi mo sila mahahanap sa labas. Hanapin mo sila sa loob. Sa lungsod ng Biringen, ang alaala ay hindi laging sagot. Minsan, ito ay tanong. Minsan, ito ay salamin. At sa salamin, may tanong. Kung kaya mong tanggapin ang kulang, kaya mo bang buuin ang sarili mong pag-uwi? Sa gitna ng Biringen, may isang plaza na bilog, gawa sa marmol na tila salamin. Walang tunog. Walang hangin. Walang anino. Sa bawat hakbang ni Odie, may liwanag. Sa bawat hakbang ni Jake, may biro. Bro, pag tumalon ka dito, baka lumabas ka sa ibang memory. O sa ibang season ng buhay mo. Season 3. Odie vs. Emotions. Sagot ni Odie, bahagyang tumatawa. Ngunit sa gitna ng tawa, may bigat. Dahil ang plaza ay hindi basta lugar,
Ito ay salamin ng puso. Sa gitna ng plaza, lumitaw ang isang salamin, hindi pader, hindi bintana, kundi tubig na hindi gumagalaw. Nang tumingin si Odie, nakita niya ang sarili. Bata, takot, naghahanap. Sa likod ng bata, may anino, hindi halimaw, kundi tanong. Bakit mo sila hinahanap? Bulong ng anino. Para malaman kung bakit nila ako iniwan, sagot ng bata. Ngunit ang anino ay ngumiti. Hindi ka iniwan. Ikaw ang lumayo. Si Jake ay lumapit, nakaupo sa gilid ng salamin. May hawak siyang papel, isang listahan ng mga jokes na hindi niya nasabi. Bro, gusto mo ng joke? Yung pamilya ko, nag-away dahil sa wifi. Hindi dahil sa signal, kundi dahil sa password. Truth 2020. Tumawa si Odie, pero may luha sa mata. Minsan, yung password, hindi para sa internet. Para sa puso. Sa katahimikan ng lungsod, ang tawa ni Jake ay naging tunog. Ang tunog ay naging alon. At ang alon ay naging daan. Sa harap nila, lumitaw ang susunod na gusali, hindi salamin, kundi kahoy. Sa loob nito, may amoy ng sinigang. May tunog ng bisikleta. May init ng yakap. Bro, bulong ni Jake, baka ito na yon. Tumanggo si Odie. Pero bago tayo pumasok, salamat. Sa beer ingen, ang tawa ay hindi laging pagtakas. Minsan, ito ay gabay. Minsan, ito ay ilaw. At sa ilaw, may tanong. Kung kaya mong tumawa sa gitna ng lungkot, kaya mo bang tanggapin ang alaala kahit hindi ito buo? Sa harap ni na Odie at Jake, nakatayo ang huling gusali, hindi salamin, hindi marmol, kundi kahoy. May amoy ng bayabas, may tunog ng hangin, at may init na parang yakap. Sa pintuan, may ukit ng salitang, pag-uwi. Bro, bulong ni Jake, parang bahay ng lola ko. Pero mas mystical. Baka may engkanto na naglalaba sa likod. Tumawa si Odie, bahagya. Pero sa kanyang mata, may tapang. Sa loob ng gusali, walang tao. Ngunit sa gitna, may mesa. Sa ibabaw nito, may tatlong bagay. Isang kutsara na may bahid ng sinigang. Isang bisikleta na may sirang gulong. Isang larawan ng pamilya, punit sa gitna, pero buo ang ngiti. Lumapit si Odie. Sa kanyang pendant, ang salamin ay kumikislap. Sa kanyang puso, may tanong. Ito ba ang totoo? Bulong niya. Mula sa anino, lumitaw muli ang tagapangalaga ng beer ingen. Hindi na ito nakakatakot. Hindi na ito tanong. Isa na itong gabay. Ang ritual ng pagharap ay hindi pagsagot. Ito ay pagtanggap. Paano ko tatanggapin ang sakit? Tanong ni Odie. Sa pamamagitan ng alaala. Hindi para balikan, kundi para buuin. Lumapit si Odie sa mesa. Hinawakan niya ang kutsara. Naamoy niya ang sinigang. Hinawakan niya ang bisikleta. Naramdaman niya ang galos sa tuhod. Hinawakan niya ang larawan. Nakita niya ang sarili, hindi bilang bata, kundi bilang anak. Sa kanyang pendant, lumitaw ang huling ukit. Pag-uwi. Lumapit si Jake, nakangiti, may hawak na panyo. Bro, pag umiyak ka, may bayad. Pero may promo ngayon. Isang yakap, libre. Tumawa si Odie, sabay yakap. Salamat, Jake. Hindi ko to magagawa ng mag-isa. Sa beer ingen, ang pagharap ay hindi laban. Minsan, ito ay yakap. Minsan, ito ay luha. At sa luha, may tanong. Kung kaya mong tanggapin ang buong alaala, kaya mo bang bumuo ng bagong tahanan sa puso mo? Sa loob ng gusaling kahoy, may isang silid na may pader ng tela, sahig ng banig, at ilaw na galing sa buwan. Sa gitna, may mesa. Sa ibabaw nito, nakapatong ang pendant ni Odie, kumpleto na ang ukit. Katawan, katotohanan, pag-uwi. Sa paligid, nagsimulang lumitaw ang mga anino. Hindi nakakatakot, hindi malabo, kundi malinaw, mainit, at pamilyar. Una, lumitaw ang kanyang ina, nakasuot ng puting blusa, may hawak na bayabas, at may ngiti sa mata. Sumunod ang kanyang ama, may bisikleta sa tabi, may galos sa tuhod, at may yakap sa puso. Hindi sila nagsalita.
Ngunit sa kanilang presensya, may sagot. Lumapit si Odie, tahimik, may luha sa mata. Ma, Tay, nandito kayo. Tumanggo ang kanyang ina. Hindi kami nawala. Naghihintay lang kami sa tamang alaala. Si Jake ay nakatayo sa gilid, nakangiti, may hawak na bayabas. Bro, pag may bayabas, may sinigang. Pag may sinigang, may pamilya. Pag may pamilya, may utang na loob. Tumawa si Odie, sabay yakap kay Jake. Salamat, Jake. Hindi ko to magagawa ng mag-isa. Sa labas ng gusali, ang lungsod ay nagsimulang magbago. Ang mga salamin ay naging puno. Ang mga kalsada ay naging damuhan. Ang mga ilaw ay naging bituin. Sa gitna ng daan, naglakad sina Odie, Jake, at ang kanyang mga magulang, hindi bilang nawawala, kundi bilang buo. Sa Beer Ingen, natapos ang paghahanap. Hindi dahil nahanap ang nawawala, kundi dahil natanggap ang totoo. At sa totoo, may tahanan. At sa tahanan, may pag-uwi.